Narinig ko na 20 anyos ka lang nang naaresto ka. Ano ang karanasan mo sa unang pag-aresto na yon? Disyembre yun ng taong 2012. Bandang 9:00 ng umaga, nagpapalaganap ako ng ebanghelyo kasama ang ilang kapatid. Nang huminto sa harap namin ang isang kotse ng pulis. Nang hindi nagpapakita ng anumang ID, pinilipit ng pulis ang mga braso ko at itinulak ako papasok sa kotse. Dalawa pang kapatid ang pinusasan din at saka isinakay sa kotse. Ang bilis ng tibok ng puso ko at hindi ko alam kung ano ang planong gawin sa amin ng mga pulis. Kung di ko kayanin ang pagpapahirap at maging hudas ako, tapos na ang mga araw ko bilang isang mananampalataya. Dali-dali akong nagdasal sa Diyos. Hinihiling sa Kanya na protektahan ang puso ko at nangangako na mamatay muna ako bago maging isang hudas. Pagkatapos ng pagdarasal, hindi na ako kasing kabado. Pagdating namin sa himpilan ng pulisya, pinaghiwalay kami at tinanong ng isa-isa. Isa sa mga pulis ang malupit akong tinanong. Sino ang leader mo? Saan ka nakatira? Sabi ko, hindi ko alam kung sino ang leader ko. Wala akong nilabag na batas, bakit ako inaresto? Oo nga. Humagalpak sila ng tawa at sinabing, anong alam mo sa batas? May pahintulot ka ba ng Religious Affairs Bureau para magpalaganap ng ebanghelyo? Gumagawa ka ng iligal na gawaing misyonero. Dapat ka naming ipadala sa Religious Affairs Bureau at sila na lang ang bahala sa'yo. Sabi ng isa pang pulis, basta't makipagtulungan ka sa amin, pakakawalan ka namin. Hindi ko sila pinansin. Isang pulis na nakatayo sa may entrada ang tumakbo. Papasok sa silid at malakas akong sinipa sa binti. Sobrang sakit na akala ko nabali ang mga buto sa binti ko. Napakalakas ng pagsipa niya na muntik na siyang mawalan ng balanse at nagsimulang tumawa ang ibang pulis. Ibinunto niya sa akin ang galit niya sa pamamagitan ng pagsampal sa mukha ko. Sobrang lakas ng sampal niya. Nahilo ako ng husto na halos matumba ko. Nagsimulang mamaga ang mukha ko. Malakas niyang tinadyakan ulit ang binti ko. Sinipa ako sa isang sulok ng silid. Lumuluhang yumukyok ako sa sahig. Pagkatapos noon, umamba siya na sisipain ako sa likuran. Takot na takot ako. Kakayanin ko ba ang isa pang sipa mula sa pulis na ito? Paano kung mapinsala niya ang likod ko? Naiiyak ako sa takot. Sa sandaling yon, pinigilan siya ng ilan sa iba pang pulis. Isa pang pulis ang hinarap ako sa mas banayad na tono at nagsabing, makinig ka. Ayaw naming tratuhin ka ng ganito. Ang kailangan mo lang gawin ay sabihin sa amin ang address mo, pakakawalan ka namin. Naisip ko, nananampalataya sa Diyos ang mga magulang ko. Kung sasabihin ko sa kanila ang address ko, madadamay din dito ang mga magulang ko. Kung nagtitipon ng mga kapatid sa bahay namin at naaresto silang lahat, nakagawa ako ng masama. Tama yun. Kaya, wala akong sinabi. Sinabi ng isa sa mga pulis sa lahat ng iba pa na umalis dahil gusto niya akong kausapin. Tinanong niya ako, gusto mo bang makaalis dito? Kung oo, sabihin mo lang sa amin ang address mo. O pwede kang makipagtulungan sa amin at maging isang impormante. Pasukin mo ang matataas na ranggo ng iglesia para sa amin at magtutulungan tayo. Basta't pumayag ka, pakakawalan ka namin. Nang makita niyang di ko siya pinapansin, nagka-ideya siya at sinabing, tayong dalawa lang ang nandito ngayon. Kung di mo kayang ituro ang ibang miyembro, pwede kong itago kung sino ka. Magbabiyahe tayo sa kotse ko at ang kailangan mo lang gawin ay ituro ng daliri mo ang isa sa mga kapatid mo. Ituro mo lang ang miyembro na papalit sa'yo. Makakalaya ka na. Anong masasabi mo? Napakasuklam-suklam. Oo nga. Oo nga. Habang nakikita ang mukha ng pulis na yon, namuhi ako. Naisip ko, maaaring dalawa lang tayo rito pero sinusuri ng Espiritu ng Diyos ang lahat. Maluloko mo ang ibang tao, pero hindi mo maluloko ang Diyos. Kung akala mo tataridurin ko ang mga kapatid ko at pagtatak sila ng Diyos, mali ka.
Matatag akong sumagot. Wala akong kilala. Tapos binantaan niya ako. May sinusubukan ka bang protektahan? Nananampalataya rin ba sa Diyos ang mga magulang mo? Sinabi na sa amin ng mga kasama mo ang tungkol sa'yo. Alam namin ang lahat ng kailangan naming malaman tungkol sa'yo. Binibigyan kita rito ng pagkakataon para magtapat. Kung wala kang sasabihin sa amin, hindi magiging madali sa'yo ang bilangguan. Paiinumin ka ng tubig na may sili, iipitin ang mga daliri mo. Tutusukin ng karayom ang ilalim ng kuko mo. Tutusukin ng tenga mo at ipaaapi ka sa iba. Magiging matinding pagdurusa yun. Dahil sa paglalarawan niya, talagang nasindak ako. Naisip ko, talaga bang tinraidor nila ako? Pag tinusok ng mga pulis ang mga tenga ko, di ba't mabibingi ako? Pagtusok ng karayom, sa ilalim ng kuko ko. Sensitibo ang mga daliri, sobrang sakit siguro nun. Kung talagang ipakukulong nila ako at pahirapan ako, matatagalan ko kaya ang lahat ng yon? O mamamatay ba ako roon? 20 anyos pa lang ako. Nagsisimula pa lang ang buhay ko. Ayoko pang mamatay. Siguro, pwede akong magsabi ng bagay na hindi mahalaga. Sobrang nababahala ako at walang katiyakan. Malinaw kong alam sa puso ko, ang maaresto at mausig ay isang uri ng pagsubok at isang pagsusulit. Nanonood ang Diyos, nanonood ang mga anghel, at nanonood din si Satanas. Kung magsasalita ako, siguradong magtatanong sila ng iba pa. Kung ganito sila kalupit sa isang maliit na babaeng tulad ko, sinong nakakaalam kung magiging gaano sila kabrutal sa mga kapatid? Oo. Di ako pwedeng magtaksil at isipin lang ang sarili ko. Di ako pwedeng maging kampo ni Satanas. Di mahalaga kung pinagtaksilan man ako o hindi ng iba. Kailangan kong manindigan. Kahit makulong ako'y hindi ko pwedeng pagtaksilan ng Diyos. Amen. Pagkatapos nun, paano man nila ako tanungin, palagi kong sinasabi na hindi ko alam. Nagalit ang pulis at hinampas niya ang lamesa at sumigaw. Mukhang kailangan nating gawin ito sa mahirap na paraan. Tapos pinusasan ako ng isa pang pulis. Hinablot ang buhok ko at malakas na hinila. Nagsama-sama ang iba pang pulis at sinimulan akong suntukin at sipain. Higit nilang sinipa ang mga binti ko at sinuntok ako sa ulo, tiyan at likod. Isa sa mga pulis ang napakalakas akong sinuntok sa tiyan. Na napabaluktot ako sa sulok ng silid at nagsimulang umiyak. Paano nila nagawang bugbugin ang isang babae? Hindi ito makatao. Oo. Tinanong ako ng isa pang pulis. Magsasalita ka na ba ngayon? Matalim ko siyang tiningnan at malakas niya akong sinampal sa mukha. Isa pang pulis ang inangat ako sa kwelyo. Inuntog ako sa pader at tapos sa isang metal na cabinet at sinakal ako. Halos hindi ako makahinga. Tapos pinatigil siya ng isa pang pulis nang mawawala na ako ng malay. Bumagsak ako sa sahig, naghahabol ng hininga. Paanong di nangangahas ang mga pulis na habulin ang masasama? Pero pag sa atin, pahihirapan, bubugbugin at papatayin pa tayo nang wala talagang dahilan. Sumigaw ako sa puso ko. May hustisya ba sa mundong ito? Paano sila natatawag na pulis? Oo nga. Naalala ko ang isang himno ng mga salita ng Diyos. Isang maruming lupain sa libu-libong taon, kakilakilabot ang karumihan. Napakalungkot dito. Naglipa na ang mga multo na may panlilinlang at mga walang batayang, paratang, walang awa at malupit. Niyuyurakan ng bayang to ng mga multot. Iniiwan ng mga bangkay ang pagkabulok bumabalot sa lupain at mahigpit itong binabantayan. Sino ang makakakita sa mundo sa kabila ng himpapawid? Paano kaya nakita ng mga nakatira sa ganitong bayan ng mga multo ang Diyos? Natamasa ba nila ang pagiging kaibig-ibig ng Diyos?
Ano ang alam nila sa mga kaganapang pantao? Sino ang maaaring makaunawa sa sabik na kalooban niya? Bakit naglalagay ng isang di mapapasok na balakid sa gawain ng Diyos? Bakit gumagamit ng iba't ibang pandaraya upang linlangin ang mga tao ng Diyos? Nasaan ang tunay na kalayaan at lehitimong mga karapatan at mga interes? Nasaan ang katarungan? Nasaan ang kaaliwan? Nasaan ang init? Bakit nagpapakana upang linlangin ang mga tao ng Diyos? Bakit gumagamit ng puwersa para pigilin ang pagdating ng Diyos? Bakit tinutugis ang Diyos hanggang wala na siyang mapagpahingahan? Paano ito hindi magbubunsod ng matinding galit? Amen. Amen. Dati-rati, wala akong anumang pagkakilala sa CCP. Inihayag ng CCP na sinusuportahan nila ang kalayaan sa relihiyon. Kaya naman, basta pinaniwalaan ko sila at pinuri pa nga. Pagkatapos lang akong mausig ng CCP ko sila, nakita sa kung ano talaga sila. Inihahayag ng CCP na sinusuportahan nila ang kalayaan sa relihiyon para linlangin ang mga tao. Pero sa totoo lang, ay hibang nilang nilalabanan ng Diyos at inuusig ang mga Kristiyano. Pumarito ang makapangyarihang Diyos para iligtas ang sangkatauhan mula sa katiwalian. Ginagabayan tayo tungo sa tamang landas sa buhay. Isa itong kamanghamanghang bagay. Pero ang CCP ay inuutusan ng mga pulis para arestuhin ang mga mananampalataya sa Diyos. Tunay na masama ang CCP. Isa itong demonyong kinamumuhian ng Diyos. Tama yon. Kung di tayo naaresto at nausig ng CCP, mahirap malaman ang brutal at lumalaban sa Diyos na malademonyong kalikasan ng malaking pulang dragon. Oo. Tapos pinusasan nila ako sa likuran ko ng kalahating oras. At pinatalungko ako. At pinaluhod na lang ng basta. Nang di ko ginawa, hinawakan ng mga pulis ang mga braso ko. At diniinan ng isa pang pulis ang likod ng tuhod ko gamit ang isa niyang tuhod. Pinahirapan ako hanggang sa hapo na ako at lumuhod ako sa sahig. Naisip ko kung paanong hindi nila ako basta pakakawalan kung hindi sila nakakuha ng ilang impormasyon tungkol sa iglesia. 2 oras pa lang akong naroon. At napahirapan na ako hanggang sa puntong hapo na ako. Napaisip ako kung ano pang pagpapahirap ang naghihintay sa akin at kung makakaya ko ba ang mga yon. Nadama ko na para akong isang maliit na tupa na nakaengkwentro ng grupo ng lobo at maaaring lamunin na numang oras. Labis akong nabalisa at natakot. Tuloy-tuloy akong nagdasal sa Diyos sa puso ko. Mahal kong Diyos, napakahina ng aking paninindigan. Hindi ko po alam kung gaano katagal ko pang kakayanin. O Diyos ko, hindi ko po nauunawaan kung ano ang layunin mo para sa akin sa sitwasyong ito. Pakiusap gabayan mo po ako. Amen. Sa sandaling yon, sumagi ang isang linya ng mga salita ng Diyos. Sa pananampalataya mo lamang makikita ang Diyos. At pag may pananampalataya ka, gagawin kang perpekto ng Diyos. Amen. Biglang naging malinaw sa akin ang lahat. Umasa ang Diyos na mapapanatili ko ang pananampalataya ko sa Kanya. Kinanta ko ang himno na ito sa isip ko. Habang sumasailalim sa mga pagsubok, normal sa mga tao, ang manghina o maging negatibo ang kalooban o hindi malinawan ang kalooban ng Diyos o ang landas ng pagsasagawa. Kailangan mong magkaroon ng pananampalataya sa gawain ng Diyos. At huwag itanggi ang Diyos gaya ni Job. Bagamat mahina si Job at isinumpa ang araw ng kanyang pagsilang, hindi niya itinanggi na lahat ng bagay sa buhay ng tao ay ipinagkaloob ni Jehovah. At na si Jehovah rin ang siyang babawi sa lahat ng ito. Paano man siya sinubok, pinanatili niya ang pananampalatayang ito. Sa iyong karanasan, ano man ang pagpipino mo sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos. Ang hinihingi ng Diyos sa madaling salita ay ang pananalig at pagmamahal ng tao sa Kanya. Ang kanyang ginagawang perpekto sa pamamagitan ng paggawa sa ganitong paraan ay ang pananampalataya, pagmamahal at mga hangarin ng mga tao. Ginagawa ng Diyos ang gawain ng pagperpekto na hindi nakikita o nadarama ng mga tao. Sa gayong mga sitwasyon, kinakailangan ng iyong pananampalataya.
Kinakailangan ng pananampalataya ng mga tao pag may bagay na di nakikita ng mata. At kinakailangan ng iyong pananampalataya pag hindi mo mapakawala ng mga kuro-kuro. Pag di malinaw sa iyo ang gawain ng Diyos, kailangan mong magkaroon ng pananalig. At manindigan at tumayong saksi. Nang umabot si Job sa puntong ito, nagpakita sa kanya ang Diyos at nangusap sa kanya. Ibig sabihin, sa pananampalataya mo lamang makikita ang Diyos. At kapag mayroon kang pananampalataya, gagawin kanyang perpekto. Amen. Amen. Matapos kantahin ang himno, napuno ng luha ang mukha ko. Naisip ko kung paanong nang dumaan si Job sa kanyang pagsubok, nawalan ng mga anak at lahat ng kanyang mga pag-aari. At nagkaroon ng pigsa sa buong katawan. Nakaranas siya ng matinding pisikal at emosyonal na pagdurusa. Nahaharap sa pagsubok na ito, sa simula'y di malinaw kay Job ang mga layunin ng Diyos. At sobra siyang nagdalamhati at sumama ang loob. Pero may malaki siyang paggalang sa Diyos. Hindi niya hinabol ang mga magnanakaw o nagreklamo. Lumapit muna siya sa harap ng Diyos, nagdarasal at hinahanap siya. Sa wakas, sinabi niya, si Jehovah ang nagbigay at si Jehovah ang nag-alis. Purihin ang pangalan ni Jehovah. Nagbibigay ng patotoo. Oo. Napagtanto ko ang layunin ng Diyos. Ginagamit ng Diyos ang mga sitwasyong to para gawing perpekto ang pananalig ko. Dapat akong matuto kay Job at magkaroon ng pananalig sa Diyos. Magdasal sa Diyos at umasa sa Kanya para tumayong saksi. Amen. 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 Matapos akong paluhurin ng higit sa 10 minuto, pinatayo ako ng mga pulis. Isang pulis ang humablot sa buhok ko at binaltak pataas ang ulo ko nang sa gayon dulo lang ng mga daliri ko sa paa ang nakatapak sa sahig. May napakatinding sakit na para bang natanggal ang anit ko. Binunot niya ang isang kumpol ng buhok at tinapon yon. Nagsimulang dumugo ang anit ko. Tapos sinimulan niyang dikdikin ang mga daliri ko sa paa gamit ang mga sapatos niya at buong bigat na tumayo sa mga paa ko. Sobrang sakit nun na akala ko nabali na ang mga buto ko kaya itinulak ko siya. Nakita niya kung gaano niya ako nasasaktan kaya tumayo siya uli sa mga paa ko. Nagsimulang manginig ang mga binti ko. At otomatiko akong napayuko. Pero hinila niya ako patayo. Itinaas ang mga kamay ko sa pader at nagpatuloy sa pagtayo sa mga paa ko. Pinagpawisan ako ng malamig at nagsimulang bumagsak ang buong katawan ko. Pero hinigpitan niya ang pagkakahawak sa akin. Yun ang unang beses na naisip kong mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa tiisin ang sakit na ito. Napakasama nila. Oo. Noon lang, tumunog ng malutong ang kaliwang paa ko na tumigil siya sa wakas. Akala ko nabali na ang paa ko. Pero talagang ayos lang ito. Alam kong naawa sa akin ng Diyos dahil sa aking kahinaan at pinoprotektahan ako. Pinasalamatan ko ang Diyos. Salamat sa Diyos. Pumasok ang isang pulis na mukhang mga 20 anyos ang edad. At mapang-akit akong tinanong. Ilang taon ka na? May boyfriend ka na ba? Kung ayaw mong magsalita, ayos lang. Pero kung mas maaga kang magsasalita, mas maaga ka naming pakakawalan. At sa gabi, pupuntahan kita. Tapos lumapit siya sa akin at sinabing, anong mga bagay sa tingin mo ang ginagawa ng lalaki at babae nang sila lang sa isang silid? Marami siyang sinabing iba pang malalaswang bagay sa akin. Tapos pumasok ang isang babaeng pulis at sinabi sa akin, kung di siya magsasalita, hubarin na lang ang lahat ng damit niya. At patayuin siya ng nakahubad sa isang mataong interseksyon na may nakasabit na karatula sa leeg niya para makita siya ng lahat ng tao. I-post online ang hubad niyang mga larawan at tingnan natin kung mangangahas pa rin siyang lumabas. Hihiyain siya habang buhay. Mga halimaw. Oo. Habang nagsasalita siya, inalis niya ang poses ko at sinimulang hubarin ang coat ko. Takot na takot ako. Akala ko baka magkaroon siya ng simpatsya bilang babae. Pero lumabas na kasing sama lang din siya ng lalaking pulis. Oo nga. Isa pang
Lalaking pulis ang nagsimulang himasin ang bewang ko at nagsabing, "Napakaganda ng katawan mo." Ang lahat ng iba pang pulis ay malaswang tumawa. Ang tunog ng tawa nila ay parang diretsyong nanggaling sa impyerno. Halos maiyak na ako. Iniisip na walang di gagawin ng mga pulis na ito. Kung huhubarin nila ang lahat ng damit ko, paano ako mabubuhay sa ganong kahihiyan? Mas mabuti pang mamatay kaysa mabuhay sa ganong kahihiyan. Nakita ko na walang bakal na harang sa bintana sa harap ng lamesa at naisip kong tumalon mula roon. Nang mapansin nilang iniisip kong tumalon, kinandado nila ang bintana, kaya inuntog ko ang ulo ko sa pader ng malakas. Isang pulis ang isinandal ako sa pader para di ako makagalaw. At galit na sumigaw, "Gusto mong mamatay? Di ganon kadali yun. Gagawin kong impyerno ang buhay mo." Gusto kong mamatay pero hindi nila ako hinahayaan. Sumagi sa isip ko ang isang himno ng mga salita ng Diyos. Sa mga huling araw na to, dapat kayong magpatotoo para sa Diyos. Gaano man ang pagdurusa nyo, dapat magpatuloy. Hanggang sa huli, maging sa huling hininga, dapat maging tapat sa Diyos at magpasakop sa pagsasaayos niya. Ito lang ang pagmamahal sa Diyos at ang malakas na patotoo. Amen. Gusto ng Diyos na mabuhay ako para tumayong saksi para sa Kanya. Ang pagnanais na mamatay ay di pag-uugali ng isang taong nagmamahal sa Diyos. Ito'y pag-uugali ng isang duwag. Kailangan kong mabuhay. Kung huhubarin nila ang lahat ng damit ko at isasabit ako sa tarangkahan ng himpilan, katibayan ito ng kanilang pag-uusig sa mga Kristiyano. Matapos isipin to, ayoko nang mamatay. Isang pulis na siyang apelido ay malaswa akong tinitigan at nagsabing, "Ang ganda mo naman. 20 anyos lang, no? Wala ka pang boyfriend?" Gusto kong tingnan kung birhen ka pa rin. Habang nagsasalita siya, lumapit siya sa akin at idinikit ang sarili sa akin. Hinahaplos ang mukha at baba ko. Natakot ako't itinulak siya palayo. Gumewang siya paatras at nabangga sa lamesa. Nagalit siya at sumugod sa akin at inipit ang mga kamay ko sa pader. Hinalikan niya ako sa mukha at leeg ko. Nabalisa ako at napasigaw. Ang ilan sa mga pulis ay humagalpak ng tawa sa pagpupumiglas ko. Napakasalbahin nila, napakahayop. Oo nga. Para maprotektahan ang sarili ko sa pangmumolestya, sinipa ko siya at hindi siya hinayaang makalapit. Sinimulan ng isang pulis na kuhaan ako ng larawan. Sabi niya, "Ang lakas ng loob mong manakit ng pulis." Lubusan niya akong ginalit, pinagtutulungan nila akong lahat. Pero sinubukan nila akong akusahan na sinasaktan ko sila. Di ba't pinabaliktad nila ang katotohanan? Oo nga. Pero naisip ko rin, kung lalaban ako at kumuha sila ng larawan, maaari nilang i-post online ng larawan at gamitin ito para siraan ang iglesia. Di ba nito maipapahiya ang Diyos? Ayokong magkaroon sila ng anumang laban sa iglesia. Kaya kinailangan kong magpigil. At tiisin ang kanilang pagpapahirap. Sa huli, di nila nakuha ang larawang gusto nila kaya umalis sila. Pinapusasan ako sa isa pang lalaking pulis at inipit ang mga braso ko sa pader. Inapakan niya ang mga paa ko. Binaba ang zipper ng coat ko at sinimulan akong hawakan sa likod at bewang. Nakaipit ang mga kamay at paa ko, kaya walang paraan para makalaban ako. Nagsimula akong humikbi. Nang pumasok ang girlfriend ni Officer Shi, tumigil siya sa wakas. Ilang sandali pa, bumalik si Officer Shi at sinunggaban ako na para siyang sinapian. Walang ibang tao. Nang mga oras na yon, mahigpit niyang inipit ang mga binti ko.
At hinahaplos niya ako kung saan-saan. Hinubad pa niya ang pantalon ko. Napakalaswang hayop. Oo. Takot na takot ako't mahigpit na hinawakan ng waistband ko. Pabagsik niya akong sinampal sa mukha. At napasigaw ako. Itinakip niya ang kamay niya sa bibig at ilong ko. Hindi ako makahinga. At mas nanghihina ako. Ganito ang nakita ko sa telebisyon na pagtrato ng mga rapist sa mga biktima. Sobra akong natakot at nawalan ng pag-asa. Galit at yamot, sumigaw si Officer Shi. Sigaw! Sumigaw ka ng malakas. Tingnan natin kung ililigtas ka ng Diyos mo. Sobra akong ginalit ng kanyang kawalangyaan at kasamaan. Pero may isang bagay din siyang ipinaalala sa akin. Bakit? Hindi ako nagdarasal at umaasa sa Diyos. Diyos lang ang makapagliligtas sa akin. Oo. Dali-dali akong nagdasal sa Diyos. Mahal kong Diyos, ayokong mayurakan ni Satanas. Pakiusap, iligtas mo ako. Pakiusap, iligtas mo ako. Habang ginagawa ko ang madali ang pagsusumamo sa Diyos, inalis ni Officer Shi ang pagkakatakip sa ilong at bibig ko. At huminga ako ng malalim. Agad akong sumigaw. At ilang pulis sa katabing silid ang nakarinig at nagpunta. Noon lang niya ako binitawan. Muntik na yun. Oo nga. Tapos, bumagsak ako sa sahig. Ginugunita ang katatapos lang mangyari. Kung hindi dahil sa proteksyon ng Diyos, baka nagahasa ako. Pinasalamatan ko ang Diyos sa puso ko. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Talagang pinrotektahan ka ng Diyos. Nang araw na yun ng tanghali, 7 o 8 pulis ang pumasok. Nang hindi ako nakipagtulungan sa kanila, lumapit sa akin ang hepe nila at piningot ang tenga ko habang kinukurot ang batok ko. Napakasakit nun kaya napayuko ako. Tinawanan niya ako, sinasabing, "Isinusuksok ang ulo mo na parang isang pagong, ha?" Nakisali rin ang iba pa sa pagtawa sa akin. Hanggang sa pinalibutan nila ako at sinimulan akong itulak-tulak na parang isang bola. 2 sa mga pulis ang sinamantala ang pagkakataon para pisilin ang dibdib at bewang ko. Isang grupo sila ng mga damuho. Pinagngalit ko ang mga ngipin ko sa galit at gusto kong lumaban. Kung hindi ko mismo napagdaanan ng lahat ng ito, di ako maniniwalang ito ang mga pulis ng bayan na sinasabi sa aklat aralin at palabas sa telebisyon na naglilingkod sa mga tao at lumalaban para sa hustisya. Oo. Hindi ko na ito kinaya. At sinigawan ko sila, sinasabing, aapihin ba ng mga tunay na lalaki ang isang maliit na babae? Tumigil sila pagkasabi nun. Makalipas ng ilang sandali, isang pulis ang nagtutok ng baril sa sentido ko. At binantaan ako at nagsabing, "Pwede kitang barilin ngayon mismo. Kapag nahuhuli namin kayong mga mananampalataya, pwede namin kayong patayin ng walang pananagutan. Pagpatay ka na, ililibing ka na lang namin. Kung may mga huling salita ka, sabihin mo na." Habang nagsasalita siya, kinargahan niya ng bala ang baril. Nang makita kong hindi siya nagbibiro, natakot-takot ng lambot ang mga binti ko. Naisip ko, talaga bang matatapos na ang buhay ko sa napakabatang edad? Napakaswerte kong matanggap ang pagliligtas ng Diyos sa sangkatauhan sa mga huling araw. Pero ngayon mamamatay ako bago masaksihan ang paglaganap ng ebanghelyo ng kaharian sa San Sinukob. Ang hirap nitong tanggapin. Tapos naisip ko kung paanong sinabi ng Panginoong Jesus, "Huwag kayong matakot sa mga pumapatay ng katawan, ngunit hindi ng kaluluwa. Bagkus ay katakutan niyo siya na may kakayahang pumuksa ng kaluluwa at katawan sa impyerno." Amen. Tama yon. Maaari lang pahirapan ng malaking pulang dragon ng laman ko. Hindi nito maaaring wasakin ang kaluluwa ko. Isang tigreng papel lang ito. Sa panlabas, mukha itong nakakatakot. Pero gaano man to sumiklab, laging nasa kamay ito ng Diyos. Hindi ito gagawa ng anuman sa akin nang walang pahintulot ng Diyos. Naisip ko ang pagpako sa krus ng pabaliktad kay Pedro para sa Diyos sa paghahangad niyang mahalin siya.
Nang siya'y ipako sa krus, nagdasal siya sa Diyos at ang sabi niya, O Diyos, ang iyong panahon ay dumating na ngayon. Ang panahong inihanda mo para sa akin ay dumating na. Dapat akong maipako sa krus para sa'yo. Dapat akong magpatotoo nito sa'yo. At umaasa akong ang pag-ibig ko'y makatutugon sa iyong pamantayan at na ito ay masigit pang magiging dalisay. Ngayon ang mamatay para sa'yo at maipako sa krus para sa'yo ay nagbibigay kaginhawaan at katiyakan sa akin. Sapagkat wala nang higit pang kasaya-siya sa akin kaysa sa mapako sa krus para sa'yo at matugunan ang iyong mga nais at maibigay ang aking sarili sa'yo. Maialay ang aking buhay sa'yo. Amen. Labis na nagbibigay tanglaw para sa akin ang dasal ni Pedro. Nadama kong mas napalapit ako sa Diyos at hindi na kinatakutan ng kamatayan. Naisip ko kung paanong pinoprotektahan ako ng Diyos simula nang maaresto ako noon. At kung paanong nang tinutukso ako ni Satanas, ang mga salita ng Diyos ang gumabay sa akin para maunawaan ang pakana nito. Nang ako'y mahina noon, binigyan niya ako ng pananampalataya at lakas. At nang ako'y nasa panganib, isinaayos ng Diyos ang mga bagay para hindi ako mayurakan ni Satanas. Napakalalim ng pagmamahal ng Diyos. Oo. Para masuklian ang pagmamahal ng Diyos, si Pedro'y ipinako sa krus ng pabaliktad. Tinamasa ko ang labis na pagmamahal ng Diyos, pero hindi ko siya sinuklian kailanman. Maaaring wala ako ng tayog ni Pedro, pero gagawin ko siyang ehemplo. Magiging karangalan kong mamatay para sa Diyos ngayon. Labis akong naantig ng pagmamahal ng Diyos at tahimik akong nagdasal sa Diyos. O Diyos ko, malaki po ang pagkakautang ko sa iyo. Sa buhay ko, hindi ko hinanap ng masigasig ang katotohanan o hinangad na mahalin ka. Kung sakaling bumalik ako sa mundo, susunod at susuklian ko pa rin ang pagmamahal mo. Nakita ng ilang pulis na umiiyak ako at sa pag-aakalang natatakot ako ay sinabing, ito na ang huling pagkakataon mo. Meron ka bang anumang huling habilin, magsalita ka? Sabi ko, lahat ay namamatay sa huli. Mamamatay ako dahil inuusig ako sa pagiging matuwid. Kaya hindi ako nagsisisi. Pagkasabi ko noon, pumikit ako at hinintay kong pumutok ang baril. Nagalit ang pulis, nanginig ang kamay niya at ang sabi niya, tutuparin ko ang hiling mo. Sinabi niyang lumingon ako sa isang panig. Itinutok niya ang baril sa sentido ko at nagpaputok. Pero gayon man, hindi ako namatay. Tapos napagtanto ko na inalis niya ang bala. Hinampas ng isa pang pulis ang mga kamay niya sa mesa at sinabing, akala mo ba ikaw si Liu Hulan? Ano man ang gawin namin sa'yo parang walang gumagana. Tinusok-tusok nila ang sentido ko at hindi pa sila nakontento. Pinalo nila ako sa ulo gamit ang baril. Sabi nila, sige, umiyak ka. Bakit hindi ka umiiyak? Naisip ko ang himno ng karanasan sa buhay. Kahit mabagok ang ating ulo at dumaloy ang dugo, mananatiling matapang ang mga tao ng Diyos. Dati, nang naharap ako sa pagpapahirap nila't banta, umiyak lang ako ng umiyak. Para subukang makuha ang simpatsya nila. Napagtanto kong wala akong pananalig sa Diyos. Naglulunghod ako sa harap ni Satanas at walang paninindigan. Hindi ko na ipapahiya pa ang Diyos sa kawalan ko ng tapang. Kaya naman, pinahid ko ang aking mga luha, ikinuyom ang aking mga kamao, at nagpa siyang labanan si Satanas hanggang sa katapusan. Amen. Kinanta ko ang himnong nais kong makita ang araw ng kaluwalhatian ng Diyos sa isip ko. Iaalay ko ang pagmamahal at katapatan ko sa Diyos at tatapusin ko ang misyon ko upang purihin siya. Determinado akong panindigan ang patotoo ko sa Diyos at hindi ako susuko kay Satanas. Kahit ang ulo'y mabagok at dumaloy ang dugo, mananatiling matapang ang mga tao ng Diyos. Sa mga pangaral ng Diyos na nasa puso ko, pahihiyain ko ang diablong si Satanas. Itinatadhana ng Diyos ang pasakit at hirap, tapat akong susunod sa Kanya hanggang kamatayan.
hinding-hindi ko na muling paiiyakin ng Diyos at hindi na siya bibigyan ng alalahanin. Amen. Nakita ako ng ilan sa mga pulis na ikinukuyom ang mga kamao ko at kumukulo sa galit. Mas katulad niya si Liu Hulan kaysa kay Liu Hulan. Nang makitang nabigo at wala nang pagpipilian si Satanas, alam kong napahiya na ito. Naunawaan ko na ang ibig sabihin ng Diyos nang sinabi niyang, kapag handang isakripisyo ng mga tao ang kanilang buhay, ang lahat ng bagay ay nagiging walang halaga at walang makagagapi sa kanila. Ano ang maaaring maging higit na mahalaga kaysa buhay? Wala nang magagawa pa sa mga tao si Satanas. Nakatali na ang mga kamay nito. Amen. Amen. Ang kahinaan ng tao ay ang kanyang takot sa kamatayan. Alam ni Satanas ang tungkol sa kahinaan ko at ginamit ito para bantaan ako at pigilan akong manampalataya at sumunod sa Diyos. Pero ginagamit ang karunungan ng Diyos batay sa mga pakana ni Satanas. Noong maibigay ko na ang buhay ko sa Diyos, nawalan ng kapangyarihan si Satanas, nabigo ito at napahiya. Salamat sa Diyos. Nang tanghali, ilan sa mga pulis ay umalis para kumain at 3 ang naiwan para bantayan ako. Lumapit sa akin ang isang pulis. Ngumiti siya at tinanong ako, "Bakit hindi ka umiiyak?" Sabi ko, "Wala akong anumang iiyakan." Sabi niya, "Kung hindi ka iiyak, bibigyan ka namin ng iiyakan." Habang nagsasalita siya, kumuha siya ng isang itim na bote. Ibinuka niya ang mga mata ko. At nag-spray ng kemikal sa bibig at mga mata ko. Habang inipit ako ng isang pulis sa mga braso at ulo ko. Agad na nagsimulang humapdi at maluha ang mga mata ko. At hindi ako makadilat. Mahapdi rin ang luha sa mga pisngi ko. At mahapdi rin ang lalamunan ko mula sa nalunok kong kemikal. Masakit na ni hindi ako makapagsalita at patuloy akong dumudura. Binantaan niya rin ako na sinasabi na isa itong uri ng lason at papatayin ako nito sa loob ng kalahating oras. Ang ikatlong pulis ay hinablot ako sa posas at dinala ako sa ibang silid. Sa sandaling yon ay unti-unti ko nang nainidilat ang mga mata ko, kaya't inisprayan nila ako ng higit pang kemikal. Tapos ipinosas nila ako sa ibang kapatid na kasama kong naaresto. Binuksan ng bentilador sa pinakamataas na setting at binuksan ang lahat ng bintana. Nakasuot siya ng malaking parka at naiinitan ng heater ang mga paa niya. Tawa siya ng tawa at nagsabing, "Maginhawa at mainit, di ba?" Kalagitnaan yun ng taglamig at mabilis na nanlamig ang mga kamay at paa ko. Sa sandaling yon, narinig ko ang isa sa mga kapatid na nagsimulang itapik ang mga paa at tahimik na kumanta. Nakinig ako at kumakanta siya ng himno ng karanasan bilang papuri sa Diyos. Sinimulan ko ring itapik ang paa ko sa tiyempo. Habang kumakanta ako, nadama kong nagbalik ang lakas ko at naisip ko, paano man nila ako pahirapan, magpapatuloy pa rin ako. Kahit ang kahulugan nito ay kamatayan ko, magiging saksi ako para sa Diyos. Amen. Sa gulat ko, pinakawalan nila kami. Bandang 3:00 ng hapon. Ang nangyari sa panahong yon ay umaresto sila ng napakaraming kapatid. Wala nang natitirang lugar sa detention center o sa bilangguan. Nang malaman nilang hindi sila makakakuha ng anumang impormasyon mula sa amin, at hindi alam kung saan ang alinman sa mga address namin, pinakawalan na lang nila kami. Gayunpaman, alam ko na ito ay awa ng Diyos. Binigyan niya kami ng daan palabas. Nagpasalamat ako sa Diyos sa aking puso. Salamat sa Diyos. Nang maaresto ako at usigin ng CCP, nagdusa ng kaunti ang aking laman at ako'y napahiya. Pero nagkamit ako ng tunay na pagkakilala sa masamang diwa ng CCP. Nakita ko na ang CCP ay demonyong namumuhi sa Diyos. Hanggat nasa kapangyarihan ang malaking pulang dragon, pagmamalupitan ni Satanas at gagawing tiwali ang mga tao. Tinalikdan ko at nilayuan ng malaking pulang dragon. At pinanabikan ko ang araw na si Kristo at ang katarungan ay maghahari. Umasa akong ang kaharian ni Kristo ay matutupad sa lalong madaling panahon. At nagkaroon ako ng higit pang pananampalataya na sumunod sa Diyos. Salamat sa Diyos. Salamat Salamat sa sa Diyos. Diyos. Nang marinig ko ang iyong karanasan, nagkaroon din ako ng pananampalataya sa Diyos.